Anak, huwag kang magtitiwala kahit kanino sa pamilya Fisher. Hindi na ko nagtataka kung bakit nawala siya. Tay, ito pala yung sekreto mong tinatago. Saan galing tong cutie na to? Sabi ni Harold Fisher, wala raw nang ahas magpautang sa'yo kahit 1 sentimo. Barado ang fuel pump. Pag pinilit mong paandarin ng ganito, masisira lang ang makina. Ang yabang mo magsalita. Lahat ng mekaniko sa daungan, sinukuan na tong bangka na to. Umaandar na. Taon nang patay tong bulok na to, pero nabuhay mo pa ulit. Pahiram nitong bangka ng 3 araw. 30% ng huli, sayo. Saan tayo punta? Sa bangin ng kalaliman. Tingnan mo, si Lead Navigator Barrett nagbababa sa tubig sa death trap na yan. Hahaha. Joel, sobrang excited ka bang sumama sa tatay mo? Old high, tanggalan mo na ng tali. Kung makabalik ka ng buhay, makikita mo akong nakaluhod, tinatawag kang tatay. Tandaan mo yan. Hindi, may mga bato sa harap. Yang kalawangin na yan lulubog agad pagkabasa ng tubig. Huwag pansinin ang kompas. Makinig ka sa akin. Dumaan ka sa alon ng todo bilis. Dead end yan. Mainit na pressure current yan. Lusot ka sa koridor na yon, tapos na tayo. I-full throttle mo. Huwag kang bitaw. Talaga bang nahanap mo na ang daan? Old high, nakikita mo ba yung mga purple bubbles sa ibabaw? Nakikita ko. Ano bang meron sa ilalim? Ang yaman na pinagsakripisyohan ng tatay ko para imapa. Simulan mo na. Kung mapapaluhod natin ang Fisher family, dito lang nakaasa lahat. Ang tahimik ng lugar na to parang nakakatakot. Joel, sigurado ka bang may makukuha tayo rito? 55 degree ang tubig, asin ay 3.5. Dito naglalog ang Purple Scaled Kings. Ito ang pinaka-importanting spawning point nila. Kapag walang huli, wala tayong pambili ng gasolina pa uwi. Ibaba mo ang lambat hanggang 115 talampakan. Hintayin ng 5 segundo, saka hilahin pataas. Nabuhol. Putulin mo ang kable, bilisan mo. Kung hindi, baka tumagilid ang bangka. Hindi yan sabitan lang. Old high, todo throttle. Hilahin mo pataas. Mga ito ang Purple Scaled Kings. Isa, 2 Diyos ko. May kahit 500 libra dito sa lambat. Dad, hindi ka nagsisinungaling. Tama nga, restricted zone talaga ng Fisher family to. Old Joe, may nahanap ka na ba? Magkano ang presyo ngayon ng Purple Scaled Kings sa syudad? Old high, nasisiraan ka na ba? Bakit mo tinatanong yan? Premium 2, 10,000 ang isa. Joel, pwede tayong makabili ng kalahati ng Harbor Bay sa dami nito. Yayaman tayo. Paano nating ibebenta ang mga to? Huwag magmadali. Sigurado, si Ryan Fisher naghihintay na sa pantalan. Gusto niyang malunod ako. Sa tingin ko, hindi na babalik yung batang yon. Siguro pagkain na ng isda ang lumang bangka ni Lumahay ngayon. Si Henyo Chin, lalalim na talaga ang nilubog ngayon. Ha 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 ha. Ryan Fisher, bibili ka ba? Matagal nang wala ang Purple Scale Kings dito sa lugar na to. Saan? Saan mo ito ninakaw? Parang may mali yata dito sa mga hipon na to. Sa Harbor Bay, kung wala ang cold storage ng pamilya Fisher, hindi tatagal ng 3 oras ang mga hipon mo bago mamatay lahat. Ang tapang mo harangin ang daan ko? Ito ang circulating live water tank na ako mismo ang nag-imbento. Hindi na kailangan ng cold storage. Mabubuhay sila ng 72 oras.
Mr. Chin, nakita ko na ang litrato ni Lumahay. 1,000 kada libra. Kukuhanin ko lahat ng meron ka. Padala na ang bayad. Manager Ryan, para na lang sa basura ang cold storage mo ngayon. 300,000 piso ang punong halaga kasama ang tubo. Hindi pwedeng bawasan kahit isang set mo. Joel, mukhang nitong mga nakaraang taon, marami ka pa palang natutunan bukod sa paggagawad dyan. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Ang export ng seafood ng Harbor Bay nakasalalay lahat sa mga refrigerated truck ng pamilya ko. Tingnan natin kung paano mo mailalabas ang mga hipon mo ngayon. Luma na at bulok ang mga refrigerated truck mo. Sa'yo na lang yan at ikaw na ang mag-ayos. 800,000 piso na ang nailipat. Joel, magwawala ang pamilya Fisher at lalaban. Mag-ingat ka. Gusto nilang harangin ang mga linya ng transportasyon. Pero hindi pa sila ang nagpapasiya rito sa lugar na to. Joel, si Harold Fisher hindi nagpapatalo ngayon. Tinriple niya ang renta para sa 3 cold storage sa bayan. Nagkakagulo na ang mga mangingisda. Tinitirahan niya ang buong supply chain. Sige, ako na ang gagalaw para mawala ang tinutungtungan niya. Tay, epektibo talaga tong diskarte na to. Wala nang access sa cold chain ang mga barat. Kahit gaano pa kaganda ang mga live tank ni Joel, hindi niya kayang hakutin ang ani ng buong bayan. Sabihin mo sa transport company dagdagan ang tao simula bukas. Bantayan niyo ang lahat ng labasan. Walang permit mula sa kin. Wala ni isang kahon na hipon ang makakalabas ng bayan. Nasa kin ang mga titulo. Hindi kayo pwedeng takutin ng mga Fisher. Triple na ang gastos sa pagpapadala. Hindi ganito ang tamang paraan ng negosyo. Masisira tayo nito. Baka ito na ang ikamatay natin. Kung tingin mo mahal, ikaw na magdala niyan sa Maynila. Walang pumipigil sa'yo. Ha ha ha. Mga kaibigan, paano kung mapanatili kong sariwa ang paninda ninyo kahit walang yelo at tumagal pa ng 3 araw? Joel Barrett, totoo bang kayang palitan ng makinang to ang lamigang imbakan? Wasakin ni Harold Fisher ang bangka natin pag nalaman niya. Gusto talaga ng pamilya Fisher na magutom tayo. Hindi nyo pa ba nare-realize yon? Buong buhay ko ang tinataya ko kay Joel Barrett. Kung gusto mong maging aso ng pamilya Fisher, umalis ka na. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Libreng gagamitin ang teknolohiya ko, pero dapat magkaisa tayo sa pagbebenta ng produkto at magkaisa rin sa pagpepresyo natin. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na pumirma ng kasunduan kasama ang batang to. Kapag nilagdaan mo yan, wala ka ng puwang dito sa Harbor Bay. Joel Barrett, sino ka ba sa akala mo? Sinusubukan mong pag-isahin kaming lahat dito? Pirmahan mo na. Manager Ryan, hanggang ngayon na lang ang pagiging monopolyo mo. Kapag naipadala na ang mga parameter na to sa batang amo, wala nang itatago ang teknolohiyang to. Tapos ka na bang mag-record? Tapos ka na bang mag-record? Siguraduhin mong nakafocus ang 17 set ng parameter. Kung hindi, puputok ang pump kapag sinubukan ni Ryan Fisher baguhin yon. Wait. Joel, ako. Gusto ko lang talagang matuto. Wala akong ibig sabihin na masama. Matuto? Matutong maging aso ng pamilyang Fisher? Matagal nang nakakandado ang core module sa tagong compartment. Yung binigay ko sa'yo ay version na sinadya talaga para humantong sa wala si Ryan Fisher. Tay, nakuha ko na lahat ng mga parameter. Si Joel Barrett, sobra talagang mayabang. Akala niya siya lang ang marunong sa teknolohiya dito sa lugar natin. Ngayong hawak mo na yan, bilisan mo at ilipat mo na lahat ng daan-daang toneladang stock at ilagay mo silang lahat sa bagong sistema na to.
President Zhao, 3 beses na mas mataas ang pressure nitong exhaust valve kumpara sa normal na limit. Hindi ito tugma sa mga batas ng pisika. Ano bang alam mo? Deep sea pressure simulation ang tawag diyan. Gawin mo na lang ang inuutos at tigil na sa kadadaldal. Tingnan mong mabuti, Joel Barrett. Ganito ang tinatawag na economies of scale. Bukas, akin na lahat ng order sa buong bayan. Manager Ryan, parang gusto mo nang tumakbo kahit hindi ka pa marunong maglakad. Itong daan-daang toneladang bulok na isda, paano mo sa tingin lulusot to? Itong mga cutie na to, harang-harang lang sa daan kunwari legal ang pangingisda nila. Obvious naman, gusto lang talaga nilang hintayin tayo at patayin yung huling-huling isda. Joel Barrett, malakas ang hangin at magaspang ang alon dito. Matagal-tagal na rin tayong nagpapahinga dito. Hindi naman tayo lumalabag sa batas pangkaragatan, di ba? Kung may lakas ka ng loob, banggain mo kami. Lauhay, patayin mo yung GPS. Abangan mo lang yung mga senyas ko. Lilihis na tayo ng ruta. Lilihis? Puno ng mababaw at batuhan dyan kapag low tide. Mababaw lang ang loach, pero hindi pa rin yan makakatawid. Hila pa kaliwa, dumaan doon sa 2 metrong siwang sa bahura. Sira talaga siya. 5 talampakan lang ang lalim dyan pag low tide. Gusto niyang magasgas yung ilalim ng bangka niya? Nabanggit to sa logbook ni tatay. May natatagong bukal sa ilalim dito. Malalim pa rin kahit low tide. Yung mga bangka ng pamilya Fisher, todo huni pa rin sa hangin doon sa daanan. Nakaya mo talagang umabot sa oras. Joel Barrett, alam kong pwede akong umasa sa'yo. Nasaan na siya? Sabi sa radar, nandun siya sa may batuhan. Paano siya biglang nawala? Manager Ryan, tigil mo na ang hanap. Tapos na ang palengke ng umaga sa syudad. Pwede nang magpabagal-bagal ang laki ng barko mo. Ito ang eksklusibong kolaborasyon namin kasama ang Barrett Group, ang Premium King Shrimp. Bawat isa ay maingat na pinili. May kakaibang amoy itong hipon na to. Sumasakit ang tiyan ko. Gino Clark, kilala ang Golden Bay sa paggamit ng mga dekalidad na sangkap. Tungkol dito sa malawaking food poisoning. Paano mo ipapaliwanag yon? Alam ko na, lahat ng stock ni Joel Barrett panay chemicals. Tignan ninyo, mga tao, ganito ang nangyayari sa mga umiikot sa maduming pera. Manager Ryan, hindi ka nga nalason. Paano mo nalaman na punong-puno ng chemical? Matagal na akong nasa seafood business. Malalaman ko na yan sa amoy pa lang. Isara agad ang tindahan. Tigilan na ang pananakit sa mga tao. Mga reporter, tignan nyo ang mga shell na ito, tapos ikumpara sa mga dinala ko. Anong tinitignan dito? Nagpapalipas ka lang ba ng oras? Nandito na ang ebidensya. Ryan Fisher, akala mo hipon lang ang kaya kong alagaan? Alam ko rin kung paano siguruhin ang mga paninda ko. Ang bawat isa sa mga hipon ko ay may sariling natatanging code. Ginagamitan ko ng food grade na fluorescent dye bago ihain. Hindi naman galing sa stock ko ang pinggang to ng patay na hipon na to. Mr. Clark, pakiplay nga yung kuha ng CCTV sa kusina kanina. Mr. Clark, Joel, wala akong kinalaman dito. Binigyan ako ni Ryan Fisher ng 50,000 piso para uminom ng pampasuka at magkunwaring masama ang pakiramdam. Ikaw nagsisinungaling ka. Fine frame mo lang ako. Manager Ryan, tungkol sa iba pa, pwede mo nang kausapin ang abogado ko.
lumayas ka na sa Golden Bay. Kung hindi ka nagplano ng maaga, napatay na sana ng tuluyan ang Golden Bay ngayon. Paano mo naisip yung anti-counterfeiting na yon? Pagdating sa mga gutom na tulad ng pamilya Fisher, hindi sapat ang may karne lang. Kailangan mo rin ng baril. Wala nang sinabi ang reputasyon ng pamilya Fisher ngayon. Oras na para bawiin natin ang atin. Hindi ko akalain na ganito ang lugar na to. Noon, hindi kami makakalakad dito nang walang pahintulot ng mga Fisher. Ngayon, atin na talaga to. Joel, dati bulag lang talaga tayo. Simula ngayon, ang buong cold chain ng bayan ay umaasa sa iyo para magpakita ng direksyon. Basta sumunod ka sa patakaran, ako si Joel Barrett, hindi haharang sa kahit sino. Wala pa ring balita mula kay Harold Fisher. Hindi ganun ang ugali niya. Pakiramdam ko may malaking plano siya ngayon. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Naghihintay din ako. Naghihintay na ilabas niya ang tunay niyang plano. Sabi ng bangko, kinuha ni Harold Fisher ang huling mga ari-arian sa pangalan niya at pinamortgage niyang lahat. Nagpapalipat siya ng malaking kapital at mukhang ang susunod niyang target ay ang ibang probinsya. Nalaman ni Ginoong Crane ang stock ko, at ngayon akala niya siya na ang pinakamalakas dito. Akala niya panalo na siya sa pantalan, pero papunta lang siya sa hukay na hinukay ko para sa kanya. Dahil gusto niyang magpalawak, ipadala na yung kasunduan na 30 milyon. Pag pumirma siya sa 30 milyon, medyo tatahimik ang bagyo sa Black Wind Eye para sa atin. Pirmahan niya lang. Hindi na niya makikita ang araw sa Harbor Bay ulit. ang kalidad ay pang high level. Pero masyado namang maliit ang lugar na to. Ginong Barrett. Masyado nang maliit ang Harbor Bay para sa isang malaking isda na katulad mo. Ginoong Crane, malinaw ang tubig dito sa Harbor Bay. Kaya malilinis din lumalabas ang mga alimango dito. Isa kang bigatin, pero interesado ka talaga sa munting negosyo namin. Malakihang negosyo lang ginagawa ko. Joel, sabi ni Harold Fisher, survivor ka raw. Para sa kin, matapang ka lang talaga. Kung nandito ka para magbalik tanaw, naghihintay si Harold Fisher sa'yo sa Harbor Bay. Isang tonelada ng Imperial Blue sa loob ng 30 araw. $2 milyong na deposito. Kapag hindi mo na-deliver, 5 milyon ang utang mo. Imposible dyan. Ang Imperial Blue, nasa malalalim na malamig na bahagi ng dagat. Off-season ngayon, walang biyahe. Para kay Joel, parang sumasabak sa kamatayan niyang mission na yan. Anong problema? Ganyan lang ba talaga ang Barrett Group? Kung wala ka namang tapang para gawin to, umuwi ka na lang at bantayan mo na lang ulit yung luma ninyong cold storage. Gusto ni Harold Fisher na gamitin itong $5 milyong na multa para durugin ng tuluyan ang Barrett Alliance habang nagsisimula pa lang. Mr. Crane, kukunin ko na ang kontratang ito. Pero kapag natapos ko ito ayon sa schedule, gusto ko ng kalahati ng mga distribution channel ng Crane Group dito sa lungsod. Iyan ang Heifeng yan. Kahit ang Navy, hindi na ngahas pumasok diyan 30 taon na ang nakalipas. Seryoso ka ba? Fiona Clark, lahat ay itinaya na ni Harold Fisher dito. Kapag hindi ako pumirma, maghahanap siya ng taong tuluyang gigiba ng base ko. Mayroon akong ocean current charts na iniwan ng tatay ko. Kapag nagtagumpay tayo dito, ang Barrett Marine na lang ang magiging pinakamalakas dito sa estado. Pinirmahan niya na. Harold Fisher, maghanda ka na sa mga gusto mo mangyari. Grabe na to. 3 oras pa lang tayong umaalis. Pero parehas ng patay ang sat phone at GPS. Sira na ang motherboard. Hindi to normal na wear and tear. May naglagay ng short circuit resistor sa mga wiring. Bago tayo lumarga, si Micah na mekaniko lang ang humawak sa generator. Harold Fisher, hindi mo talaga kami binibigyan ng pagkakataon. Walang communication at walang radar. Parang bulag tayo sa Black Wind Eye.
Joel Barrett? Hindi pa huli para umatras ngayon. Kung aatras tayo, 5 milyon ang multa. Mawawala ang pinagmanahan ng pamilyang Barrett at wala ni isa sa atin ang magkakaroon ng mukhang umuwi pa. Tinuruan ako ng tatay ko na pwedeng magsinungaling ang radar, pero ang mga bituin at agos, hinding-hindi. Sira ulo ka. Sabi na nga ba, mas grabe pa sa tatay niya ang anak ni Leonard Barrett. Pakaliwan ng todo. Ramdam mo ba ang pagyanig ng hal? Kung may echo, ibig sabihin may fault line sa harap. Nasa unahan lang mismo ang core ng Blackwind Eye. Joel Barrett, kahit 1 milya lang ang mali natin, pulutan na agad tayo ng isda. Naririnig ko na ang pagluha ng dagat. Diyan sumisirit ang cold sip. Dad, sinabi ng Coast Guard na wala silang makita o maramdaman na signal. Baka lumubog na yung bata. Narinig mo yon? Hindi na babalik si Joel Barrett. Yung mga kasunduan ng alyansa na pinirmahan mo, basura na lang ngayon. Ginoy Fisher, sinabi ni Joel Barrett na habang nandito siya, hindi tayo mahihirapan magbenta ng hipon natin. Wala na siya. Ako pa rin ang namumuno sa cold storage sa bayang ito. Pumirma ka, kung hindi, lumayas ka. Hipag, ginawa ko na ang lahat para kay Joel. Wala talagang nakakabalik mula sa lugar na Haifeng yan. Ganyan din sinabi mo nung namatay ang tatay niya. Harold Fisher, hindi ka ba napapagod sa ganito? Hipag, sumama ka sa akin. Lumipat ka na sa syudad. Hindi mo na kayang alagaan ang bahay na to. Isipin mo na lang itong paraan ko ng pagbabayad sa utang ko sa kuya ko. Bilisan mo ang kilos. Tingnan mo, Miss Liu. Ito ang lalaking pinili mo. Bukod sa sandamakmak na utang, wala siyang iniwan. Hindi pa nga tumatagal ng 30 araw. Nagmamadali ka na bang mamatay, Ryan Fisher? Tiya. 30 araw. Kung may buto pang sumulpot pabalik kahit makalipas ang 30 taon, aaminin kong panalo ka. Ha ha ha. Ang taas ng pressure ng tubig, Grabe. Masyado mabigat itong batch ng Imperial Blue. Hindi aangat ang harap. Ito ang Loach. Coordinates. Silangang longitude. 114. Bumalik na kami. Dala ang huli. Lauhay. Itapon mo na ang tubig tabang sa tangke. Ibigay lahat ng kuryente sa main engine. Kailangan nating labasan ang surge zone. Hindi ito posible. Siguro nabibingi lang ako. Ryan Fisher, mahal ang renta ng excavator. Huwag mong sayangin. Totoong Imperial Blue nga, buhay pa sila. Ninakawan ba ni Joel Barrett ang templo ng Dragon King? Ginawa mo? Joel Barrett, nagawa mo talaga? Manager Ryan? 1 toneladang cargo na yan, mabigat talaga. Sabihin mo kay Jinding Tian na kunin na ang mga bangkay. Magdadagdag ako ng 20% pa para sa shipment na to. Ginoong Barrett. Kung ikukumpara sa alok ni Harold Fisher, parang ang liit na lang noon ngayon. Simula ngayon, lahat ng deep sea cargo dito sa estado, sa Barrett Group ko lang gustong kuhanin. Sabihin nyo lang, ang presyo nyo, as... Hayagan ng kinukuha ni Brian Crane ang negosyo ni Harold Fisher. Expected na hindi talaga siya nagtitiwala kahit kanino. Ginoong Crane, binebenta ko ang mga gamit.
pero kailangan niyo munang sabihin sa akin. Paano nga ba talaga lumubog ang barko ng tatay ko? Magkano ang binayad sa'yo ni Ryan Fisher para guluhin ang generator? Joel, wala talaga akong magagawa. Ang nanay ko nagtatrabaho sa cold storage ng pamilya Fisher. Kung hindi ko ginawa yon, mawawalan kami ng kabuhayan. Iabot mo ang recording. Alam ko may tinatago ka pang alas para iligtas ang sarili mo. Tay, yung matandang tusong si Brian Crane, nilaglag tayo. Hindi lang niya ibinigay yung kontrata kay Joel Barrett, kundi inilantad pa niya lahat ng plano natin. Hahaha, nilaglag tayo? Akala ni Brian Crane parang aso si Joel Barrett. Iniisip niya susunod basta bigyan lang ng tira-tira. Gusto ni Joel Barrett na maghiganti? Sige. Ilalabas ko ang buong katotohanan sa mga nangyari noon. Papakita ko sa kanya kung sino talaga ang tatay niyang bayani. At kung para kanino talaga siya namatay. Maganda ang naging trabaho mo ngayong buwan. Sumablay nga ang trabaho sa komunikasyon pero nagpakasipag ka naman. Ito ang 30,000 pisong bonus. Joel, hindi ko to karapat-dapat. Nakaperwisyo pa nga ako sa kumpanya. Basta't mananatili kang tapat sa mga chin, sa'yo na ang pera. Sige, umalis ka na. Muntik na tayong mapahamak dahil sa batang to, tapos binibigyan mo pa siya ng bonus? May turnilyo ka ba sa ulo? Kung hindi ko siya bibigyan ng tikim, paano siya lalakas ng loob na gamitin pa yung card na binigay ni Ryan Fisher sa kanya? Ito ang mga record ni Micah nitong nakaraang 3 taon. Tuwing 2 linggo, nireremitahan siya ng pera ni Ryan Fisher gamit ang isang dami na kumpanya. Dalhin na lang natin siya sa istasyon. Sapat na to para ibaon si Ryan Fisher. Hindi pa sapat. Ang mga gurong katulad ni Harold Fisher, laging may ipapalit na taya kahit kailan. Inaantay niyang sumubo ako at inaabangan ko rin kung kailan siya magpapakita ng diskarte. Eh di maghihintay lang tayo dito? Pinipilit na tayo ni Brian Crane sa susunod na padala. Ilagay ang mga ebidensya ni Micah sa vault. Hay, tandaan mo. Hindi pa tamang panahon. Ang mga tao tulad ni Harold Fisher, lumalantad lang ang kahinaan kapag sigurado na silang panalo sila. Nakuha na natin ang 30% ng market share sa lungsod. Si Joel Barrett at Harold Fisher ay hindi mapakali. Bitag ito. Joel, mahilig ang tatay mo na dalhin ako dito dati. Tikman mo, pareho pa rin ang lasa. Ginoong Fisher, nakalagay sa imbitasyon na magkukwentuhan tayo. Aling mga taon ang babalikan natin? Niligtas ako ng tatay mo noon. Sa Halo Beach, ibinuhat niya ako papalabas mula sa pagkakabangga ng barko. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang matandang tusong to, ginagamit ang drama ng emosyon. Kung utang mo sa kanya ang buhay mo, bakit ginugulo mo ang isang byuda at ang anak niya sa lahat ng taon na ito? Anong klaseng bayad utang yon? Utang ko sa kanya ang buhay ko. Pero may ginawa siya na naging dahilan ng galit ko sa kanya ng 20 taon. Anong ginawa niya? Para may tago ang tinatawag ng sikreto ng Orvane, mas pinili niyang manood akong mawalan ng lahat kaysa sabihin ang kahit isang salita. Isa siyang santo. Pero mahirap maging kapatid ng isang santo. Joel Barrett, iniisip mong pinaghihigantihan mo siya ngayon. Dalawang salita agad ang sumunod pagkatapos ng 1,427. Matagal nang magkausap ang tatay ko at si Brian Crane simula pa 20 taon na ang nakalipas. Ang bilis mong naresolba, Ginoong Barrett. Inaakala ko na nga, anak ka ni Leonard Barrett. Ginoong Crane, ano nga bang talagang pinagtulungan niyo noon ng tatay ko?
Nagkutsaba para yumaman. Sayang, gusto niya sanang ipamana ang yaman sa mga tagapagmana niya. Ang gusto ko sana, gawing ginto yun. Kung gusto mo ng katotohanan, sumama ka sa akin sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Ang follow-up order na $10 milyon. Nakasalalay kung kaya mong sumampa sa barko. Ito ay patibong ni na Harold Fisher at Brian Crane. Pag umalis ka, sino ang magpapatakbo ng Barrett Marine? Naghihintay si Harold Fisher na mamatay ako sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Tungkol sa base ni Fiona Clark, ang ebidensyang ibinigay sa iyo ni Micah, yan ang insurance policy na iniwan ko para sa iyo. Joel Barrett, tandaan mo daw. Malakas ang hangin at magaspang ang alon sa dagat. Kailangan mas matatag ang puso mo kaysa sa mga alon. Si Mr. Crane ang namumuno ng Seawolf Pack sa lugar na ito. Nakalock na sila sa probe natin. Joel Barrett, narinig ko, ikaw daw ang pinakamagaling na navigator sa buong estado. Paano mo balak takasan ang mga wolf na yan? I-disable mo ang mga stabilizer. Dumiretso ka sa timog silangan. Buong bilis papasok sa bagyong yan. Sundin mo ang sinasabi niya. May natural na magnetic interference ang bagyong yan. Hindi kayang tiisin ng mga maliit nilang bangka ang ganong pressure. Mas malupit ka ba kaysa sa tatay mo? Lagi niyang sinubukan iligtas ang lahat. Pero ikaw, isa lang ang nililigtas mo, yung pinakaimportante. Mr. Crane, pwede mo na bang sabihin saan ang coordinates na yon? Nasa ilalim mismo ng mga paa mo. Bago nawala si Papa, dito ipinadala ang huling mensahe. Joel, sobrang pressure sa ilalim ng tubig. May 15 minuto ka lang. Joel, malinaw ba ang nakikita mo? Iyan ba ang barko ng tatay mo? Iyan ang Sea Mount. Papa, sa wakas nahanap kita. Unahin hanapin ang mapping disk sa loob ng safe. Tumahimik ka. Huwag mong hayaan madungisan ng kasakiman mo ang lugar na to. Ang black box, Papa. Dito mo itinago lahat ng ebidensya sa iisang lugar. Nahanap ko na. Pero natatakot akong hindi ito ang hinahanap mo, ginto. Ito ang pamana na iniwan niya. Hindi. Ito ang buhay niya. Hindi mo nakuha ang gusto mo, Mr. Crane. Nadismaya ka ba? Yung pinakamatatag na piloto sa buong pantalan matatamaan pa rin ng bahura kahit 3 lang ang lakas ng alon? Chin, yun ang naging konklusyon ng investigasyon nun. Wala pang standard na radar nun. Sino ba talaga ang makasasagot ng sigurado? Kung wala pang standard na radar, yung data ng black box ng barko, bakit ni isang salita walang nabanggit sa ulat? Sa teknolohiyang meron nun, malamang wala silang nakolektang matinong data. Hindi dahil hindi nila nakolekta. May nagbura ng mahalagang pahina. So ito na pala yung premyong dinala mo pabalik? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng sunod-sunod na numerong to? Susi yan para sa marine encoding.
Inukit ng tatay ko sa ID badge niya para maprotektahan yon kay Brian Crane. Talagang mag-partner pala sila noon. Oh, dito muna tingnan kung saan nangyari yung pagtataksil na binanggit ni Harold Fisher. Mapa ito ng mga bihirang mineral na ugat. Hindi naman pala isda ang habol ni Brian Crane. Yung mga mineral talaga ang target niya. Paano nagkagulo pagkatapos noon? Nilak ng tatay mo yung susi. Hindi ba dapat si Brian Crane pa ang nakiusap sa kanya? Nung hindi umubra ang pakiusap, kailangan niyang alisin siya. Hinihintay niya akong mamatay sa international waters. Kasi akala niya ako lang ang nakakaalam ng code. Kung haharapin mo ng harapan si Brian Crane na nakataya ang buhay mo, isasabay ko ang buhay ko dyan kasama mo. Mura lang ang mamatay. Gusto kong mapanood niya na ang pinaka-importanteng mineral vein na gusto niya mapupunta mismo sa mga kamay ko. Sabi ni Harold Fisher, itinago raw ng tatay ko yon sa kanya. Ngayon na iniisip ko uli, yung tatay ko, ginawa niya yon para mailayo ang pamilya Fisher sa patibong ng kamatayan na to. 20 taon nang galit si Harold Fisher sa maling tao. Biktima din siya. Pero sandata rin siya ni Brian Crane. Malaki ang perang sangkot dito. Joel, kapag nag-apply na tayo para sa mining rights, siguradong mababaliw si Brian Crane. Kahit hindi ko gawin, gagamitin pa rin niya ang mga business tactics niya para unti-unti tayong maubos. Kailangan nating gamitin ang deep sea farming base bilang panakip para maunang mag-angka ng karapatan sa tubig na ito. Pag nakuha na natin ang legal na permit, hindi na siya mangangahas na habulin tayo ng lantaran. Paano si Harold Fisher? Kung patuloy siyang nakikialam, hindi na natin maaabot ang aplikasyon sa City Hall. Ipapaalam ko sa kanya kung sino talaga ang taong matagal nang sumusundot sa likod niya ng 20 taon. Xiaoye, naitago mo ba ang work ID ng tatay mo? Naitago ko na ma. Tungkol sa nangyari dati, kung mahirap tanggapin ang katotohanan, gusto mo pa ring malaman? Malinis ang tatay mo. Basta malinis ang pangalan niya, kaya kong harapin kahit ano. Ma, babawiin ko ito sa paraan mo. Sa dagat na ito, hindi na tayo muling papaapakan ng kahit sino. Ginoong Barrett, ang $2,000 hektaryang deep sea farm ay nangangailangan ng malaking deposito. Ito ang unang yugto. 30 mangingisda mula sa Barrett Alliance ang sama-samang naggarantiya nito. Naipasa na ang pondo sa corporate account. Pagsasaka, Joel Barrett, hindi mo pa nga naibenta ang ilang basket ng bulok na isda. Nangangarap ka na agad kunin ang lupa. Manager Ryan, hindi para kunin ang lupa. Para ito sa paglilibing ng tao. Matatag na ang daloy ng pera. Ang kita mula sa nakaraang 2 linggo ay sapat na para masagot ang paunang gastos sa kagamitan. Anong ginagawa ni Brian Crane? Sinimulan na niyang pagsamahin ang mga kalapit na feed at hatcheries. Joel Barrett, gusto niya tayong putulin sa pinagmulan. Akala niya siya lang ang may kontrol sa lugar na to. Joel Barrett, may problema tayo. Biglang binawi ng Municipal Fisheries Association ang certification ng alyansa natin. Ginoong Crane, naisumite na ang aplikasyon sa area ng dagat. Diretsahan ang layunin ni Joel Barrett. Eksakto niyang tinarget kung saan ang mining ships. Gusto niyang maging legal ang papel niya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapagtrabaho bilang mangingisda. Sabihin mo kay Harold Fisher, hindi na kailangang suriin ang mga lumang record niya. Hanggang hindi bumagsak ang kumpanya ni Joel Barrett, siya ang sasalo ng lahat habang buhay. Ginoo Barrett, may nag-report na nagulo ng alyansa mo ang presyo sa merkado. Habang iniimbestigahan pa ito, panandali ang kukunin ang mga access permit mo. Nagugulo daw ang presyo? Dahil ba mas mura kami kaysa sa Fisher family? O dahil bawas kita na kami sa tubo ng mga Crane? Huwag kang masyadong magmayabang, Joel Barrett. Itong mga patakaran na to, na pagkasunduan ng lahat, hindi para sa isang baguhang kagaya mo na magdikta ng takbo. Kung gusto nyo ng investigasyon, sige lang. Pero wag nyo sabihing hindi ko kayo binalaan. Itinatag ang mga patakaran.
pero tao pa rin ang gumagalaw. Ginoo Barrett, ubos na po talaga ang stock namin. Nareserba na ng Crane Group ang lahat ng supply dito sa bayan. Wala na po talaga akong magagawa. Nareserba na? Grabe, parang holdapan na yan. May kontrata tayo at nilalabag mo ito. Babayaran ko ang penalty fee. Pero hindi ko kayang magpadala kahit isang bag. Kapag naubusan ang pagkain ng mga 10,000 kilo ng fingerlings na to, lahat sila mamamatay sa loob ng 3 araw. Malupit ang galaw ni Brian Crane. Joel Barrett, baka dapat magtanong tayo kay Mr. Liu kung may stock siya. Hindi rin yun makakatulong agad sa tin. Barado din ang supply niya dito sa syudad. Sinusubukan mo akong pabagsakin, Brian Crane? Talaga bang akala mo untouchable ka? May lakas ka pa talagang magpakita? Nandito ka ba para panoorin akong pagtawanan dahil sa kakulangan ng supply? Harold Fisher? 20 taon mo nang kinamumuhian ang tatay ko. Ngayon, tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Mas pinili ng tatay ko na malugi ka kaysa ipasok ka sa kasunduan. Kasi noong panahon na yon, may nakatagong patibong si Brian Crane sa kontrata. Kung pumirma ka noon, baka wala ka ng buhay ngayon, kinuha na ng bangko. Ginamit ka lang niya bilang pain. Niyakap ng tatay ko ang kalbaryo para lang protektahan ka. Bakit hindi niya sinabi sa akin mismo? Kasi noon, natanggap mo na ang deposito ni Brian Crane. Maniniwala ka ba kung sinabi niya sa'yo? Buong buhay ko, pakiramdam ko nilabanan ko ang lahat. Pero sa huli, natulungan ko pa yung taong pumatay sa kapatid ko para tusukin ang sarili niyang anak. Ito ang original na investment contract na pinirmahan ni Brian Crane kasama ko, 20 taon na ang nakalipas. May lihim na garantiya ng pagbabayad sa likod. Patunay ito na siya ang totoong nakinabang. So ito pala yung insurance policy na tinago mo? Insurance policy? Ito ang kahihiyan ng buhay ko. Joel Barrett, bibigyan kita ng kalahati ng lahat ng pagkain sa syudad. Pumunta ka at kunin mo yung basura na si Brian Crane. Kaladkarin mo siya pababa mula sa lungsod para sa akin. Naputol na ang supply ni Mr. Crane. Halos mabaliw na siya ngayon. Ito ang mapa ng mineral vein na nakuha ko mula sa opisina niya. I-update mo ako tungkol sa progreso. Nakakagulat na matatag pa rin siya. Nag-iimbestiga pa rin kahit na wala na siyang supply. Parang kapit sa patalim na lang siya. Basta maharang muna natin ang bahagi ng dagat na yon, magiging junk na lang lahat ng gamit niya. Ayos, Chow. Pag nabuksan na ang minahan na to, ang maliit mong negosyo dyan sa Harbor Bay, hindi mo na kailangan isipin pa yon. Sinabi mo rin yan sa akin 20 taon na ang nakakaraan. Sayang, ako naman ang umaarte ngayon. Para maharang tayo, naglabas si Brian Crane ng malalaking short-term loan para bilhin lahat ng supply. Sobrang delikado ngayon ang daloy ng pera niya. Ito na ang punto ng pagbagsak niya. Nakipagsabuatan si Fiona Clark sa mga supplier mo sa ibaba. Naglulunsad sila ng hostile takeover sa parent company ng feed mill. Napansin na niya? Sinusubukan niyang bawiin ang kapital niya? Oo. Hayaan mo siya. Si Harold Fisher ang magpapabagal sa kanya sa kabilang panig. Mr. Crane, yung parent company ng feed mill na may shares tayo, binibili na ng malaking halaga ng hindi kilalang pondo. Nag-surge na ang presyo ng stock ng 40%. Ano? Saan galing ang pera? Pwede bang galing sa mga Clark? Huwag kang mag-alala, Mr. Crane. Hindi sapat ang net worth ni Fiona Clark para sa ganito kalaking galawan. Kung hindi siya, sino kaya? Joe Barrett,
Saan niya nakuha ang ganyang kalaking pera? Ginoong Barrett, lagpas 80% ang kalinisan nito. Para ka talagang nakatagpo ng ginto dito. Gray, buong buhay ko na akong nasa dagat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kayamanan. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi lang ito tungkol sa pera. Matandahay, ito ang dangal na iniwan ng tatay ko para sa Harbor Bay. Ipadala mo ang datos pabalik kay Fiona Clark. Sabihin mong isumite niya agad yan sa Maritime Authorities. Naipasa na ba ang aplikasyon? Nasa public notice period na. Joel Barrett, siguradong magpapa-arbitration si Brian Crane. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya ang premyong yan. Joel Barrett, Fiona Clark, ang lakas ng loob niyong gumalaw dito sa teritoryo ko. May bahagi ako dyan sa minahang yan. Ginoong Crane, tungkol sa kontrata ang batas. Mas maganda kung itago mo ang kontrata mo para sa arbitrator. Joel Barrett, akala mo panalo ka na dahil may datos ka? May memorandum of understanding pa ako mula noon. Ni 1 gramo ng minahan na to, hindi niyo makukuha. Ginoong Crane, hindi lahat ng bagay ay kayamanan. Baka posas pa yan sa huli. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng stock ng Barrett Group noon. Joel Barrett, kilala mo ang sulat kamay ng tatay mo, di ba? Oh, pero mas kilala ko pa ito. Yung watermark sa ibabang kanang bahagi ng survey map, galing yan sa bersyon matapos maitayo ang kumpanya ni Ginoong Crane. Ginoong Crane, napakabobo mo pa sa pagpeke. Pwede akong magpatotoo na noong mga panahong yon, gumamit ng peking datos tungkol sa minerals si Brian Crane para hikayatin akong mag-invest. Yan ang naging dahilan, kaya tinalikuran ako ng mga Barrett. Harold, trader ka talaga. Naglakas loob kang ipagkanulo ako? Ito ang nakuha mula sa mga labi ng Seamount. Ito ang itim na kahon. Ayon sa datos, noong araw ng aksidente, may speedboat na may numerong DING 001 na pilit na pinutol ang fuel line ng Seamount. Hindi, imposible yan. Dapat matagal nang nabubulok ang itim. Nakahon na yan sa dagat, tama. Itinago ng tatay ko yung itim na kahon sa sikretong compartment sa ilalim ng control stick. Ginawa niya yun para hintayin akong bumalik para ako mismo ang magpakulong sa'yo. Maaaring matagalan ang hustisya, pero hindi nakakalimot ang dagat sa bawat patak ng dugo. Ginoong Culane, hinihintay ka na ni Kapitan Terry sa paliparan. Yung 50 milyong dolyar na utang at yung mga buhay mula 20 taon na ang nakalipas, oras na para maningil. Ginoong Culane, lahat ng 20 account mo sa bangko ay naka-freeze na. Yung ticket sa eroplano na hawak mo, papel na lang yan ngayon. Seryoso ka ba? Marami akong pera. Paraanin mo ako. Tabi diyan. Joel Barrett, baliw ka talaga. Si Brian Cullen ay nakakulong na. Malinis na ulit ang tubig dito. Hindi pa. Nandoon pa rin ang tatay ko sa ilalim. Sasama ako sa'yo bukas. May 3 pagyuko pa akong utang sa kanya. Action. Leonard, uuwi na kita. Tay, sa atin na ang tubig ng Harbor Bay ngayon.
Joel Barrett, tingnan mo ang dami ng tao dito. Kahit si Harold Fisher, hindi pa nakakita ng ganito noon. Baka nagwawala na si Leonard sa baba ngayon. Ginoong Barrett, napag-usapan na naming lahat. Magdadagdag kami ng 2% sa komisyon ng alyansa mula ngayon. Ikaw lang ang piloto na pinagkakatiwalaan namin sa dagat na to. Hatiin ang pera ayon sa orihinal na kasunduan. Huwag kang magbigay ng dagdag na 5. Ako si Joel Barrett, hindi ako yumayaman sa pag-abuso sa sarili kong mga kapatid. Tama yan. Anak talaga ni Leonard yan. Oh, itaas na ang angkla. Tay, uuwi na tayo? Ang kapal ng mukha mong magtago, maniniwala ka, papatayin talaga kita ngayon. Subukan mong umiwas ulit sa akin. Panunuhol kay Joel Barrett. Akala mo dahil lang may konti kang pera, mapapaluhod mo na ang tatay ko sa'yo? Harold Fisher, matanda kang tanga. Nakalimutan mo na ba yung ginawa ng mga Barrett sa atin? Parang nag-imbita ka ng hayop sa sariling bahay natin? Anong ginagawa mo rito? Pumunta ka at magbantay diyan kay Barrett. Tatay pa ba talaga kita? Ryan. Tinanong mo ako dati? Bakit kailangang bumagsak ang mga Barrett? Sasagutin ko na ngayon. Dahil si Leonard Barrett ang humaharang sa kita natin. Ako ang nagturo sa iyo kung paano kamuhian ang mga Barrett. Ako ang sumira ng puso mo. Nagkamali ako. Mas mabuting tao si Joel Barrett kaysa sa tatay niya. Mas marami siyang pinoprotektahan kaysa sa minahan. Pinoprotektahan niya mismo ang kaluluwa ng Harbor Bay. Mukhang naliwanagan ka na ngayon. Anong silbi ng sinasabi ko ngayon? Wala na ang bahay ko. Wala na ang lahat. Kung gusto mo pa ring magalit sa isang tao, ako na lang ang kamuhian mo. Kahit magalit ka sa akin habang buhay, basta wag mo lang saktan si Joel Barrett. Si Joel Barrett ay sinasamantala ang sitwasyon. Ang gusto nila ay kontrol. Ginoong Smith, kung tama ang tandaan ko, tumaas ng 30% ang royalty fees mo noong isang taon. Ganyan talaga kung paano gumagana ang tech monopoly. Pwede tayong mag-partner. O pabayaan na lang natin itong mabulok sa ilalim ng dagat habang buhay. Ginoong Barrett, sobrang higpit ng dayuhang data blockade. 10,000 beses na naming nasubukan ang core algorithm, pero konting-konti na lang talaga ang kulang. Mandaraya ang mga dayuhan dito. Joel Barrett, kailangan talaga nating magmakaawa sa kanila. Walang kailangan, tatay ko ang nakadiskubre nito, 30 taon na ang nakalipas, yung agos ng dagat dito sa lugar na ito, at ang mga pattern ng kompensasyon nito. Ilagay mo sa system ang data ni tatay. Dahil hindi tayo makabili ng boring machine, gagawa na lang tayo ng current rider. Toto. Umapekto. Ginoong Barrett, itong extraction method na gamit ang agos ng dagat doble ang bilis kaysa sa boring machine nila. Tay, ang mga plano na buong buhay mong iginuhit, napakinabangan na rin sa wakas. Ginoong Barrett, kung wala ang deep sea boring technology namin, para ka na lang may patong-patong na bato na walang halaga sa mineral vein mo. Talagang mabuting tao si Ginoong Barrett. Ang mga bata rito sa wakas ay makakapag-aral sa Maritime University sa lungsod. 30% ng netong kita ng Barrett Marine noong nakaraang buwan ay inilaan dito. Ako at ang tatay mo ang nagtayo ng lugar na ito noon. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa kanya. Kaya payapa na ang pakiramdam ko. Presidente Zhao, naaalala pa ng mga tao sa Pampang ang nakaraan.
Ang utang nitong 20 taon ay sa wakas nabayaran na rin sa ganitong paraan. Natapos na ng Barrett Marine ang kabuuang integration ng supply chain nila. May IPO roadshow sa lungsod sa susunod na linggo. Kailangan mong pumunta doon. Ginoong Clark, hindi talaga ako para sa mga malalaking event na ganyan. Iyan ang badge mo ng karangalan. Joel, tingnan mo na. Noong mga panahong naghihirap pa tayo sa mga kahoy na bangka, hindi talaga natin inisip na darating ang araw na to. Haha, kung nakita lang ng tatay mo ang barkong to, malamang ubos niya ang inuman sa Harbor Bay. Sa konting lakas niya uminom, bagsak na agad siya pagkatapos ng 2 bote. Hahaha. Pagkatapos ng roadshow, magbabakasyon muna ako. Joel, may utang ka pa sa akin na celebration dinner. Anong gusto mong kainin? Basta ikaw ang nanghuli, Captain Barrett, okay lang kahit ano. Ryan Fisher, Bilisanmo. Magsisimula na ang susunod na session sa 10 minuto. Parating na. Hindi pa bumagsak ang pamilya Fisher. Nagbago lang kami ng pamumuhay. Joel Barrett, nakalock na ang coordinates. 5 nautical miles tayo mula sa huling lugar na minarkahan ni Papa. Regalo, may minahan ba ng ginto dyan sa ilalim? Wala. Ang tulad ng tatay ko, hindi pera ang iniwan niya para sa amin. Papa, dinala kita pabalik para makita mo ulit ang dagat na to. Todo bilis. Gusto kong makita kung ano talagang meron sa dulo ng dagat na to. Tama, papunta sa kalaliman. Yehaw! Haha! Itong lugar na to, wala pa nga sa pinakabagong mapa ng daan dagat. Old High, mukhang papasok tayo sa lugar na wala pang nakakatahak. Natakot ka? Hindi nga tayo namatay sa kahoy na balsa noon. Itong dambuhalang barko pa kaya. Hahaha.